Kukuha na naman kami ng ayuda, guys. Guys, tatlong bag. Who is that? It's Miss Rachel! Kami ngayon sa park, guys. Hey guys! Welcome again to my channel. So, it's me again, Dawn. Curious kayo kung ano yung buhay ko dito sa Canada, sa stay-at-home mom. Hindi siya ganun kadali ang buhay dito. Huwag mo daganan yan! Umalis ka dyan! Hindi na makagalaw si Pio! Elisha, please! Uy! Naka! Yaa! Si Elisha, oh! Dinaganan si Pio, oh! Kiss Pio na lang. Kiss! Kiss Pio. Ayan, kinumutan niya yan, guys. Oh, si Elisha naglagay ng kumot ni Pio. Elisha wants to be a mommy like you. Kiss baby brother. Hug. Hug baby brother. Huwag mo sipain ba? Itong batang to talaga. Oh, tawa ka lang din. Ay na, sinipa na si Pio na. Elisha. Oh, dali na, bebe ko. Away ka, ate. Ate talaga, oh. Agay! Dali na, dali na. Oh! Tingnan mo tong batang to. Kukuha na naman kami ng ayuda, guys. Ayan. Guys, tatlong bag na naman. Who is that? It's Miss Rachel. Huh? You like it? Thanks, Dada. Thanks, Dada, for my Miss Rachel. Huh? Kami ngayon sa park, guys. Ayan yung mga bata. Dito ang bebe ko. Say hi. Hi. Hey guys, welcome back again to my vlog. So it's me again, Dawn. If you're new to my channel, I'm a Filipino mom here in Canada. We're based sa Winnipeg. Nasa Winnipeg, Manitoba kami, and ang video na ito ay gusto kong mapag-usapan natin kung ano yung buhay namin dito sa Canada, lalo na ako na isang stay-at-home mom. Gusto kong i-share sa inyo. It's a bit personal para sa amin, but gusto ko lang makapag-inspire sa mga naging curious dyan sa atin, sa Pilipinas, or kahit saan kayo dyan sa mundo. Kahit nasa ibang mga bansa pa kayo, or kahit nandito kayo sa Canada. So, if curious kayo, tara, usap tayo. So, yun pala guys, no. Bago kasi kami dumating dito sa Canada, ay sa Pilipinas pa lang, meron na talaga akong expectation versus reality. So, nung nasa Pilipinas pa ako, hindi ko talaga, alam mo yan, hindi ko talaga ini-expect na magiging magaan yung buhay namin dito sa Canada, and hindi ko din in-expect na maging isang stay-at-home mama ko, kasi iniisip ko dati na kailangan kong pumayod, kailangan kong magtrabaho, kailangan namin ni Kevin magtrabaho, kasi hindi pwedeng isa lang ang magtrabaho sa amin, kasi nga sa mga may mga utang din kami, yung mga binabayaran. And never din namin in-expect na magiging sunod-sunod yung anak namin. So, una, syempre, iniisip ko, ang maging stay-at-home mom ay
magaan ang buhay, magaan lang yung mga iniisip, at saka iniisip ko, ay nasa bahay lang ako, hindi ko kailangan lumabas kapag winter. Alam mo yun, iniisip ko na nasa bahay lang ako, kapag taglamig, nasa bahay lang ako. Pero alam nyo guys, ang reality dito sa Canada ay isang pagiging stay-at-home mom ay hindi siya maging madali. Lalo na ay wala kaming nakukuhang yaya dito na pwedeng tumulong sa akin sa bahay. Sa mga gawaing bahay, mga laundry, pagluluto, paglilinis, pag-aalaga ng bata, and mga grocery, minsan ako na din ang gumagawa. And hindi yun madali sa akin. Hindi din yun madali sa lahat nating mga nanay na nandito sa Canada, sa mga nakaka-relate sa akin, sa mga naging stay-at-home mom dito sa Canada. Hindi siya naging madali kasi ang kalaban namin dito as a stay-at-home mom ay yung emotional, physical, and then syempre ang mga nag-iisip din kami na paano kami makaka-contribute sa family namin financially, kasi syempre alam naman natin sa mga nasa Canada ngayon or nasa ibang bansa or kahit sa Pilipinas na may mga bills tayo mga binabayaran, di ba? Alam mo yung minsan nakikita natin yung asawa natin na pagod sa trabaho, ay iniisip natin na paano kaya din tayo makakatulong sa mga asawa natin na para medyo magaan-gaan din yung mga ano nila, iniisip. Kasi alam naman natin na hindi din naging madali ang buhay ng mga asawa natin kasi pasan-pasan nila tayong mga asawa tsaka yung mga anak nila. Minsan guys, nakakabaliw ang magiging stay-at-home mom kasi syempre nasa bahay lang tayo, except ngayon na summer which is nilalabas ko yung mga bata, naglalakad-lakad kami, tapos merong mga activities kami mga pinupuntahan, mga ganon. But it's a bit challenging talaga kasi syempre gusto ko din naman na i-pursue yung mga dreams ko. Gusto ko din na alam mo yun, gusto kong makamit yung mga pangarap ko dati na gusto kong magtrabaho sa airport kasi yun talaga ang pangarap ko dati guys. Nakatapos ako ng tourism management sa Cebu, ako nag-aaral dati, isa kong Bisaya. Na pangarap ko talaga na mag-work talaga sa mga airport, ganun. Ganun ang ganun ang pangarap ko. But then, nung nagkaanak ako, naging stay-at-home mama ko, hindi na yun lahat na nangyari, but that's okay. It's a sacrifice. Yung pagmamahal ko sa mga anak ko ay yun na yung sakripisyo ko, na tsaka na lang yung career ko pag hindi na nila ako kailangan. Kaya guys, nasimulan ko tong YouTube channel ko kasi syempre mas gusto ko din na may makakausap-kausap. Syempre may share ako sa mga kapwa ko nanay na isang stay-at-home mom. Gusto ko din na makikonnect ako sa ibang tao. Sa inyo, gusto ko din na may mga makakausap. Nung last time na nag-live ako, it's funny and natutuwa ako kasi at least meron na akong nakakausap ko kayo na alam mo yun, mahirap kasi talaga na pag wala akong kausap sa bahay, lalo na kapag si daddy ay nasa trabaho palagi. Kaya sa mga nag-iisip dyan na madali ang buhay dito sa Canada ay hindi po. Komportable siguro, maybe, mga ganun. Pero kung sa madali is hindi siya ganun kadali ang buhay dito. But despite of all the hardships guys, makikita ko lang yung mga ngiti ng mga anak ko at mga yakap ng mga anak ko. Maririnig ko lang yung tawa nila na naghaharutan. Alam mo, natatanggal na talaga yung pagod ko kaagad. Kasi alam mo, naiisip ko na lang, worth it naman kasi syempre nasisilayan ko yung paglaki nila, yung mga first steps nila, nakikita ko lahat. Ako yung nakakakita lahat. Alam ko na si daddy ay gusto din makita yun. Pero syempre, si daddy ang provider namin ngayon. Siya yung nagtatrabaho. Kaya mahirap para sa kanya. Being a stay-at-home mom here in Canada taught me more strength, more patience, and unconditional love para sa mga anak ko. Hindi man ako sumasahod every month or bi-weekly. Pero yung nakikita ko lang silang maging maayos ang paglaki ay
yun na yung sahod nila para sa akin, at yung yakap nila sa akin, yun lang ay sapat na. Kasi yun lang yung nagpapataba lagi ng aking puso, na nakikita silang masaya at malusog palagi. Yung hindi ako nag-aalala na kumusta na kaya yung mga anak ko sa daycare, yung mga gano'n na iniisip. So yeah, if you're a stay-at-home mom here in Canada, or kahit saan man kayo sa saang sulok ng mundo, sa Pilipinas pa kayo, o kahit saan bansa kayo na naging stay-at-home mom, you're doing a great job. We are doing our great job kasi we are doing great job being a stay-at-home mom. Wala tayong kulang, wala tayong ginagawang masama, kasi ang ginagawa natin ay tama para sa mga anak natin. Yun, hindi man tayo nakakapag-provide na financially, pero nakakapagbigay tayo ng pagmamahal sa mga anak natin. Yun ang pinaka-importante sa lahat na ibibigay natin sa mga anak natin. Pag-aaruga, yun ang kailangan na mararamdaman nila sa first milestone ng mga anak natin. Kaya moms out there, kung minsan ay makalat yung bahay natin, huwag mo nalang pansinin. Magpahinga din tayo. Ganun ang ginagawa ko. Hindi na ako nagpapaka-stress. Kapag makalat ang bahay, iniisip ko na lang, ay, matatapos din ang lahat ng ito. Mamimiss ko din yung mga kalat na ito. So, magpahinga ka. Magpahinga din tayong mga mommies. And kung gusto mo man na umiyak, kung napupuno ka na talaga, iiyak mo lang. Tapos, stand up again. Gagawin natin ulit ang mga kailangan gawin. Ganun ang mga nanay, 'di ba? At kung wala pang nakakapagsabi sa iyo ngayon, you're doing a great job, mom. Ikaw ang the best mommy para sa mga anak mo. And basta stand up ka lang. Huwag kang mawalan ng lakas ng loob. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi ginagawa mo yan para sa mga anak mo. So, maraming salamat sa panonood ng aking vlog na ito. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, kung nagustuhan nyo mga mommies or sino man kayo na nanonood ng aking video na ito, please like or comment down below kung ano yung mga experiences niyo na bilang isang stay-at-home mom, or kahit na hindi kayo stay-at-home mom. Mag-comment down below kayo, magko-connect tayo para meron akong makakausap, 'di ba? Kasi ako ay naboboring din dito sa bahay. Wala akong ginagawa na dito sa bahay, kundi ito lang yung ginagawa ko. Nag-aaliw-aliw lang ako sa pagbablog and nagbibigay inspiration sa mga naka-follow na sa akin. Maraming salamat sa mga naka-follow na sa akin. And yung mga hindi pa nakapag-subscribe, nakapag-follow sa akin, please subscribe our channel. And don't forget to share para mapanood din ng ibang mga mommies na kagaya natin. So, kita-kits tayo sa ating next vlog. And matutulog na kami kasi inaantok na yung mga anak ko. And stay strong mga mommies. Kaya natin to lahat. And don't forget to pray and huwag mawala ng pag-asa kasi tayo lang ang kailangan ng mga anak natin. So, see you to our next vlog and good night. Bye-bye!